Welcome back for another video. In this video, another loan up po ang sisilipin ko dahil nagkaroon po ito ng bagong update this year 2025. Hindi na siya bagong loan up. Actually, 2 years ago, nag-exist na to in and out to sa Play Store. But still po, downloadable po din po itong loan up na ito, which is nakita ko siya sa V-App Store. Which is itong si Cash Kano Loan Up. So, hindi ko alam kung na-encounter nyo na rin siya or nagte-text na rin siya sa inyo. So far kasi guys, ngayon ko lang din siya balikan. Ang dami niya mga text sa akin. Last text niya sa akin na last July pa. Na-notice ko na talaga siya pero hindi ko lang talaga siya tinry pa. So this is the time na itry ko na siya kasi nga nakita ko ulit siya. And unfortunately, hindi siya downloadable sa Google Play Store at saka sa App Store. So possible po bumalik siya anytime. Which is na-access po natin siya sa V-App Store. Sa mga may Vivo phone dyan, accessible to. At na-access din po siya through the website po. So tap nyo lang sa website, Cash Kano, lalabas po yan dyan and we can easily apply that one. Pero guys, wait lang no, since parang bagong update naman siya this year 2025, itatry ko muna. Pero mabigyan ko kayo ng heads up, meron na kayong awareness dito sa loan up na ito, magkaroon kayo ng ideas no before trying this one. Well, for you to have an idea, this Cash Kano loan up po is nagbibigay po siya ng instant loan offer po sa atin no. So hindi naman siya auto disbursement, good thing. Yes, makakautang, pero wait lang no. Tingnan muna natin yung kanyang application process kung qualified po kayo dito. Kasi sa case ko naman po no, income proof or no payslip po siyang hinihingi po sa akin at kahit housewife lang yung status na employment ko, tinatanggap niya naman at ino-offeran niya rin ako. Kaya no worry sa mga gustong itry ito, sa mga first timer, makakautang at mabibigyan talaga tayo ng loan offer. Basta we need to undergo their application process na mga hinihingi po nila kailangan natin i-provide. So ano kaya yung mga kailangan natin i-provide dito? Well, bago ako mag-proceed, disclaimer lang ha, this video is not sponsored by this loan up. This is just based on my experience po na gusto ko lang pong i-share sa inyo. Well, nakita ko po pala dito na si Cash Kano loan up po. Other po pala siya kay JT Philippines Lending Technologies po. And dito guys ha, madami na nakapag-try. Meron na siyang 54,000 downloads dito sa V-App Store. And I don't know, marami na rin siguro nakapag-try through their website kasi accessible nga siya doon. Well, alam niyo naman kapag mga ganito pa lang na bago nating try, no, ina-update natin yung registration niya sa SEC website. Kung siya po ba ay actively registered pa po doon or licensed to operate. So, tinignan ko po siya doon sa list of recorded online lending platform kasi loan na po ito. Hindi ko po makita itong si JT Philippines Lending Technology, which is ito yung loan provider niya. Well, ganun pa man, no, kaya nga sa mga bago pa lang dito, post muna kayo dyan, no, panoorin niyo po muna yung aking naging application dito after the end of this video. Well, dinownload ko po yung app and then upon opening po, dito guys, we need to agree, no, the privacy policy and terms condition. Nagre-request po sila dito ng permission po that we need to allow para makapag-proceed po ako. So after this one, ang dami nang pop up dito, no, na mga kailangan natin i-allow or i-access po nila. Dito na po tayo sa homepage po, which is sabi niya dito nag-offer po pala siya ng up to 20,000 pesos sa first timer. Pero guys, kapag mabago pa lang kayo dito, wag tayong umasa na ganito talaga kataas yung kanilang loan offer po sa atin. So hindi guaranteed, maximum talaga yung makukuha natin. Pero ang good news dito, ma-offeran talaga tayo. Nakalagay dito ng up to 150 days daw yung repayment niya. Pero guys, hindi po tayo pwedeng mag-rely dito ha, kasi malalaman na lang natin yan upon the application. And then here po, I need to provide my mobile phone number and then click natin itong send code para makareceive po tayo ng verification code. And then nagpadala sa akin ng code po ay si Cash Tutu. Well, in-enter ko yung verification code niya. And then, ito na nga, nagbago yung kanyang loan offer sa atin. Kanina, up to 20,000, ngayon, up to 36,000 pesos na. So, sana naman na, medyo taasan niya yung kanyang loan offer sa atin. So, kinik ko po itong apply. And then, we need to undergo the application process na huwag kayong mag-alala, mabilis lang naman to. Ito lang po yung kailangan natin i-provide. Yung ating gender, birthday, marital status, education, loan purpose. And then, dito sa baba is we need to provide also our email address. And then, after po nito is the working information na po. So, it talks about our income or our employment details po. So, ito po yung mga occupation po na tinatanggap po nila. Bumubungad naman po sa atin yung pagiging unemployed natin, housewife, pensioner, student. Well, anyways, marami naman po silang choices dito, no? So, kapag po pinili natin is housewife or unemployed po, wala siyang masyadong details sa work information. Pero kapag pinili natin is tayo ay employed, no? Kailangan natin mag-provide ng industry, monthly income, working years. Kapag tayo po ay
employed. So, ganun din kapag self-employed tayo. So, ako naman po, ang pinili ko lang po is housewife para naman kahit pa paano unemployed ang atake natin dito, diba? Alright, after po nito, wala na tayong pipil-upan ng kung ano-anong mga industry or income details dyan kasi housewife nga lang naman tayo, no? So, dito sa baba, we need to fill up the emergency contacts po that they need. Pwede pong manually fill up po. Pwede rin po natin i-direct po sa ating phone book list para mas madali, hindi na tayo mag-fill up. Pagkatapos po ng application dito, next po is our ID information na po. So, ito po yung mga IDs po na hinihingi po nila. So, tingnan nyo na lang po dito, no? Ang dami po nito. So, isa lang po yung pipiliin natin. And for me, I choose my voter's ID. And then, we need to input our government ID number here. And then, after po na, pipicturean po natin yung ating ID. Front lang naman. And then, mag-undergo din po tayo ng self-verification po dito. And then, here po, we need to choose our withdrawal account na po. So, ito na po yung portion na we need to provide our bank account or e-wallet accounts po. Dito po nila isi-send po yung ating approved amount kung decided po tayong mag-loan dito. So, we have bank, we have e-wallet. For me po, I choose my e-wallet. Preferably si GCash po yung pinili ko para mas mabilis ko pong manotice kapag mga loan app. And then right after naman po niyan, may nakaabang na po agad sa atin na loan offer. Sabi ko nga sa inyo po, instant cash loan offer po yung binibigay niya sa atin regardless of our employment status. Diba nga housewife lang inilagay ko? Pero no problem po. Wala namang hinihinging kahit anong income proof or income document. So, I don't know kung guaranteed din or kapag employed individuals tayo is kung mataas ba yung offer natin. Pero for me, ang in-offer po nila sa akin na loan amount ay 1,000 pesos. At napakalinaw po ng loan summary niya po dito, no? So, 1,000 pesos loan amount, then repayment ko is within 7 days to pay. Hindi mabulaklak itong loan po na ito, no? Inilatag niya talaga yung kailangan natin malaman dito, lalong-lalo na itong kanyang mga fees and charges or mga binabawas po. Grabe, ang dami. Ang dami niyang mga fees dito, credit assessment, platform service account management, withdrawal service fee, meron pa pala yun. Zero interest daw. Diba, bongga? Zero interest, pero grabe naman dun sa mga services fees niya. Parang wala din nagiging kwenta yun. Kasi nga, binabawas din siya. At kung makikita niyo po dito, malinaw na malinaw po sa atin yung disbursement amount niya po na 530 na lang po yung ma-receive ko. So, almost half of my loan amount po, no, yun yung binabawas niya sa akin. Yun yung napapakinabangan po nila sa akin. Kasi ang ibabalik ko po sa kanila sa first 7 days from the moment that I'm taking this loan up po or trying this loan up. So, within 7 days to pay, kailangan ko siyang bayaran at 999.90 yung ibabalik ko. Parang 10 centavo lang, no, 1,000 na rin itong repayment ko dito. So, clearly po, almost 50% of my loan amount, yun po yung kinikita po nila sa atin. And then, 7 days to pay to ha, hindi buong matatanggap. Tatanungin kita ngayon, gusto mo pa rin bang mag-loan sa ganitong loan up? So, kung ako yung tatanungin nyo, kahit pa siguro gipit na gipit po ako, hindi ko po i-grab ito, guys. Well, wala akong magagawa kung gusto niyo pa rin siyang i-grab. Pero at least, no, I did my part na i-share ko sa inyo. At least meron na kayong ideas before trying this. And gladly na nga lang talaga, hindi siya auto-disbursement. Kasi baka maloka ako dito, dahil kapag ganitong auto-disbursement siya, kasi ang daming auto-disbursement na loan up ngayon. Guys, pag-isipan yung mabuti, ha. Though makakautang dito, pero pag-isipan nyo pong mabuti. Kasi hindi siya nakakatulong talaga. Honestly, ha, hindi siya nakakatulong. Don't worry, palagi po ako mag-a-update sa inyo regarding different loan apps, new loan apps, existing loan apps. This year 2025, no, sinisilip ko yan at sinusubukan ko mismo at i-update ko kayo. Kaya kung nakasubscribe kayo and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified kayo. Anyways, kapag may gusto po kayo ipa-review na loan app, comment down below. I really tried my best po no, para ma-feature po yan. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!